Silang dalawa, kami nasa lamasan pa lang. This is another episode of Exposing Your Ka-Erbogan Humans Otaku! At ito ay pinamagatang my first foursome and second body count. Wow! Second, so plus one to. Hindi dahil birthday mo, kundi dahil nabona. May step cousin kasi ako. Let's call her KK. And marami kasi siyang kakilala sa barangay namin. One day, bigla siyang lumapit sa akin at sinabing, "Tara shot?" So ako naman, nag-G. Kasi problemado ako ng mga oras na yon. Walang tao sa bahay nila. Kaya doon kami nagnomo. Pagdating nung dalawang guy na kaibigan niya, magkapatid sila, ate girl. At ako, napugian ako dun sa isa. Bali, 4 na kaming nagnonomo nung mga oras na yon. Syembot lang iniinom namin, pero ang pait nung syembot. Kasi uunti lang yung tubig nun. Nakadalawa lang kami, pero feeling ko agad yung hilo. Na-feel niya daw agad yung hilo. Sorry na, bobo lang yung nagbabasa. Pasensya na. At tumatama na yung alak. Baklo, tignan mo. Sinisimot ko na lang siya, glad to glow. Baka naman, maawa naman kayo. Sometimes came by, tang-ina, tama na daw, gusto na daw nilang magpahinga. So ako naman, sige, tabi-tabi kaming 4 sa kama. Nagulat na lang ako nang naglip to lelap yung dalawang katabi ko. Yung kuya ni Pogi, tapos si KK. Ako naman kunwari, deadma. Pero di ko napigilan yung laugh ko. Kaya tumawa ako noon. Medyo maingay yung laugh ko. Kashock, ate. Bigla akong nilip-tulelap ni kuya, which is si Pogi. Nilip-tulelap daw siya. Nasarapan ako, Tapos ayon, hinawakan niya si Maria at si Marie. Shootang ina, ang ganda ng hand placement niya sa katawan ko. Tapos yung dalawa, G silang magbonahan. Na sila lang dalawa. Silang dalawa, Kami, nasa lamasan pa lang. Nagulat ako nang bigla niyang pinahawak yung nota niya. Shit, ang laki. Ginosok niya sa akin ang alaga niya. Shit, ang sakit. Kasi second guy ko yun na pinatulan ko. Na ganon. Ewan ko kung lasing ba ako, ba't ko nagawa yung bagay na yon. Nagawa kong foursome kami, pero may sarili kaming partner habang nagbobonahan kaming dalawa. Nagbobonahan din kami ni Pogi. Sabi niya ganon, habang nagbobonahan daw yung dalawa sa baba. Nakakashootang inami. Gusto rin akong bonahin ng kuya niya. Pero since territorial si Pogi, sabi niya, akin to, meron ka na. Kinilig ang ngipayarot ko na ewan. Ayaw niya talaga humawak sa akin yung kuya niya. Which is good thing na rin. After nun, nag-CR kami, nag-ayos na rin ng mga sarili namin, nag-toothbrush ako agad, tapos biglang pumasok si Pogi, nag-solo na naman kami. Bigla na naman niya akong pinasuwad sa may sink at ginayo-jayo niya ako dun, baklo. What the fuck? Ganun daw ang atake. Ang sakit at nanginginig yung mga legs ko nung mga oras na yon kasi dun ko na feel ang hard fuck, sabi niyang ganon. Kakaloka nung gabing yun. Maya-maya natapos na kami, bumalik kami sa kwarto at nilock yung kwarto. Naririnig namin na nagsosolo yung dalawa sa kwarto. Kinatok namin at baka mahuli kaming dalawa. Inopen naman nila. At die as light, ayun na jubad si KK. Ano daw? Tapos yung kuya niya, hindi na kami nakisabay. Nakinig na lang kami sa kanila habang nagbobonahan sila. Tapos ayun, nung natapos sila, nagtatawanan kami at nag-aya pumunta kumain. After few days nun, hindi rin nag-work kami ni Pogi kasi babaero siya. And, excuse me, and I cannot reach,
I cannot risk to have an intimate contact with him dahil marami akong nalaman sa kanya na marami na siyang nabona na babae. Kaya tinigil niya kahit kulit siya ng kulit sa akin. Magkita kami at magbonahan. Yun lang mi. Plot twist, si KK 14 pa lang nung oras na yon and I was 17 that time. Nung kuya niya, yung kuya niya is 21 and si Pogi is 18. Atake naman. Uy, atake yung plot twist nyo, bakla. 14 lang tapos 20 yung kuya. Oh my God. Kaya kayo, mga bakla kayo ng taon. Huwag kayong gaya ng gaya o naku-curious sa mga bagay na ganyan, ha? Te, may right time for that, may right moment for that. At, ate ko, baka magulat na lang kayo dyan kung ano nang mangyari sa inyo. Diyos ko. Pabona kayo ng pabona sa hindi nyo kilala? Nako, te, sige. Again, kung gusto nyo ma-feature yung moments nyo dito sa videos natin, mag-subscribe kayo sa Blue Up page natin, okay? Ayun lang, bye! Binuhat ako, mi. Di ko in-expect. Tapos binalibag ako sa Kamamari. Another day, another episode of Exposing Your Ka-Air-Bogano Homens! Bago tayo mag-umpisa ng mga homens, bakla, maipapakita ako sa inyong isang ducks. Talagang mababaganon ka. Ate, kung ganito ba naman kalaki ang ilalagay mo dyan, hindi ka ba naman masatisfy? Talaga naman! At bakla, ito ang Cera Hydro Barrier Moisturizer Gel ng L Formula. L Formula! Bakla, ito ang 4 inches na talaga namang masarap na parang ganon! Aming chika. So, itatry na natin siya. Ate, ang laki-laki niya. Parang kapag ito, yung 4 inches na ginosok sa'yo, love it! At mukhang may familiarization ng kanilang moisturizer, yes. Tama na ang chika, bakla. At ito ay pinamagatang churchmate. Talaga naman na parang face cam ang atake nito. Hi me, pa-hide na lang ng name ko. Gusto ko lang naman i-share itong bonahan story namin ng ka-churchmate ko habang nanliligaw pa siya sa akin. Ligaw? Nalugaw? Yung Pepe? Charis. Pangalanan na lang natin siyang si Cutesy. Itong si Cutesy, may bitaw talaga siya, mi. As in, crush siya ng mga girls sa church namin kasi pogi talaga siya. Naka-brace at higit sa lahat, malaki ang katawan, 'di ba? Sinong hindi malalaglag ang panty sa ganuan? Parang ikaw, be, habang nagkukwento ka din, parang nawawit na yung ngipay larot niya. Then, kada dumadalo ako sa simbahan, lagi kaming nagkaka-eye to eye contact. Like, iba talaga yung tingin niya sa akin. Hindi sa pag-a-assume, ha? Tinatanong niya nga yung name ko sa pinsan ko. Hanggang sa nag-chat siya sa akin, then tuloy-tuloy na yon. Umabot ng 1 month, pero low-key lang na yung panliligaw niya sa akin. Pero mi, Diyos ko, pag magkasama kami, nararamdaman ko na inhit siya palagi sa akin. Like, sino ba naman ang hindi? Sabi niya gano'n, parang ganun talaga si bakla eh. Hindi niya alam na mas inhit ako, na malibog talaga ako, tinatago lang ng angelic face ko. Hanggang sa niyaya ko siya sa place ko. Ayan na! Kumapit kayo! Kumapit! Ate, nakadalawang patong na ako. Nakita niyo naman, diba? Sana all pinapatungan. Yes! Charis! Pero bakla, hindi siya greasy or what? Yes? And, mukhang matagal ito mauubos sa akin. Talaga, mukha nga akong facial, atake. Yung sinasabi niya pa sa akin, ayaw niya daw muna na may mangyari kasi malaki raw ang respeto niya sa akin. Hanggang sa nakarating na nga kami sa place ko. Syempre una, nood Netflix, kain, ganon. Tas sinadya ko talagang itapon ang coke sa damit ko para makapagpalit ako ng sexy outfit. Ganon! Ganon yun eh! Tang ina eh! Ayun nga, nilabas ko talaga si Marie at si Maria. Tapos siya na ang nag-first move sa akin kasi hindi na niya raw mapigilan. E di ayun, naglip-to-lelap kami. Shootang inama, ang galing lumip-to-lelap ni Cutesy. Then, binuhat ako, Di ko in-expect. Tapos binalibag ako sa Kamamari. Talagang kuhang-kuha niya ako doon. Tapos hinuban niya ang short niya.
Ay, Mi, ang laki talaga ng kanyang notability. Inorpap ko siya. Grabe, tirik na tirik yung mga mata niya. Hanggang sa nangyayari na nga sa amin, may nangyayari na nga sa amin kung ano-anong sinasabi niya. Like ako daw yung papakasalan niya, sa kanya lang daw ako, aanakan niya raw ako. Natatawa na lang ako kasi para siyang bata na napagbigyan sa gusto niya. Para siyang nababaliw sa sobrang sarap ng ginawa ko sa kanya. Then, nagtapos na kami and hindi ko pa rin siya sinasagot. Pero tuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin. Isang beses lang nangyari sa amin yun and sana magtuloy-tuloy na. Charot! Yun lang, Mi. Sobrang atake ni bakla. Yeah. Bakla, huwag niyong gagayahin yun ha. Baka mamaya magulat na lang ako may nag-comment dito. Ate, bakit ganun? Nakipagbonahan ako sa kanya pag nanliligaw siya tapos iniwan niya na ako. Lagot! Damay na naman yung pagkatao ko niyan, di ba? Kaya, kalmahan nyo. So, ayun lang. Bye! Siyempre, nagulat tatay ko kasi ba't nasa kwarto siya? Sabing ganun. Sabi ko, natulog kami. Bobo si Self. This is another episode of Exposing Your Ka-Airbogan Humans Atake! Tingit ko lang, may nagtanong kasi kung ano yung skincare routine ko. So, this is my updated skincare routine. At ito ay pinamagatang Natimbog. Talaga naman! Una is maglalagay ako ng Maxi Peel na toner. Ito yung ginagamit kong toner. Pero before, itong Glad to Glow na toner pads. Kaya kasi konti na lang siya. Kaya tinipid ko na. Ito na lang yung ginamit ko. And itong dalawang moisturizer ko, which is from L Formula and Originote, yung brightening moisturizer nila. Ito kasi Barrier Moisturizer Gel. Yan siya. Dalawa sila. Bali, itong tatlo lang. Wala naman akong ibang skincare other than the peeling solution and yung mask. Yun lang. So, ito na nga. Sorry, ang daming chika. Hello, Mi. Ako naman magkwento. Naubos ko na mga kwento nyo. So, this happened way back 2023. Nangyari sa Baler namin. Pumunta yung ex ko sa Baler. So, syempre, ano pa bang gagawin? Malamang, yun na yun. Pero di ako nagpa-enter ng nota sa aking lagusa ng Encantadia. So, bale, gininger niya lang ako. Kasi nga raw, takot ako, sabi niyang gano'n. Nung una, sa sala lang kami. Since kapatid ko lang na maliit kasama ko. Nasa school yung isa kong kapatid, then wala si Madir and Fadir ko. Nasa work, pero legal kami. Yek. O, Toki, talagang sesegue talaga ng gano'n eh. Gagano talaga eh. Ito na nga ang chika. Ginawa na namin sa sala yung gingerette at saka yung orpap session. And ako, gusto ko lights off. O, 'di ba? Lesson learned, wag magla-lights off. Pero mas gusto ko talaga dim light. Eh di pinalipat ko kapatid ko. So nasa kwarto na kami. Eh di super dilim. Oh. Ate, di ba? Ngayon nga, tinuloy namin doon. Pero wala pa rin yung papasok si Nota sa lagusan ko ha. Walang ganon ate ko. Nasa exciting part na, bading. Leche, malas talaga. Dumating yung tatay ko. Narinig ko pinto. Ginawa namin, lumabas ako para buksan, tas naiwan siya sa loob. Syempre nagulat tatay ko kasi ba't nasa kwarto siya? Sabing ganon. Sabi ko, natulog kami. Bobo si Self. For the sumbong naman sa nanay ko. Ending, pinauwi siya. And sobrang hiya ko talaga sa bahay at sa kapitbahay. Lesson learned. Bumukod na lang. Akla, isa sa pinaka lesson learned doon, wag magpapatay ng ilaw at laging attentive sa paligid para hindi nabubulilyaso. Ayun lang. Ayun lang. Bye! Isipan na namin mag-liptolelap. Tapos napakabaho ng hininga niya, te. So this is another episode of Exposing Your Ka-Airbogan Humans Atake! Bakla wala siyang pamagat, pero I think funny siya. Hindi papakita ko pala sa inyo itong facial wash na niacinamide ni Glad to Glow. Ang atake niya, transparent, di ba? Medyo matagal ko na siyang nagagamit and I think sobrang mabula niya. Yes, so kailangan mong maraming tubig kapag i-dissolve mo na to sa mga i-dissolve. Ayan siya box. Sobrang runny ng consistency niya and ganyan siya. OA. So ito na nga.
It happened 2023. So pumunta ex ko sa house kasi gusto niyang tumambay. So mga ilang oras kaming nasa sala, nanonood ng TV, ganyan. Tapos naisipan na namin maglip-to-lelap. Tapos napakabaho ng hininga niya, te. Leesche. As in, di ako nagbibiro, parang kumain ng eat. Ganito yung amoy ng hininga niya. Alam niyo yung hininga na pag gutom yung tao, di nagsasalita, di umiinom ng tubig. Tapos, after kumain, amoy bagang, amoy tae. Grabing description ang atake mo, bakla. Wait lang, maghihilamos lang ako. So, ito na yung face ko after kong mahilamusan ng aking fest. Malamang gamit itong Blood to Glow. Ha? Tubig yung pinanghilamos ko, pero ginamit ko to after kong Yun na lang, bala kayo dyan umintindi. So, ayun, going back, halo-halo yung amoy na yan, ang sakit sa ilong. Hindi na ko nalibugan. As in, continue lang siya. With closed eyes pa. Tas di na lang ako humihinga para di ko maamoy yung amoy kanal niyang gininga. And sakto, nagpabili kapatid ko ng Band-Aid. And bumili na rin ako ng Mentos. Tas binigyan ko siya. Binigyan ko rin ng tubig. Di na namin tinuloy kasi nawalan talaga ako ng gana. Di ko sinabi na ganun hininga niya most of the time. Kasi kahit boyfriend ko siya that time, takot ako sa magiging reaksyon niya and baka ma-offend siya. Kaya nung nagloko siya, hinayaan ko na. And baka ibang tao ang kayang magtiis sa gininga niya. Feeling ko yung bago nun, yung nang real talk sa kanya na, B, toothbrush din, B. Ano ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, laging sinasabi sa inyo, bakla, mumug, kain, toothbrush, mouthwash, kung ano man, mag-floss, baka makain yung tinga, tangina naman. Bakla naman kayo ng taon. Atake kayo sa buhay nyo talaga. So, ayun lang. Bye! Pagkapako sa baba, kasing laki lang ng kikiam yung nota niya, ma. Another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans. Atake! O ay pinamagatang Jutes ay pala si SKF. Alam ko SK Fed yun, di ba, kapag SKF? SK Fed. Amazing. Itong story na to, last 2024 pa, nung 17 pa lang ako. So, may crush akong SK sa barangay namin noon. Pangalanan na lang natin siyang Lebron kasi basketball player at anak siya ng kapitan. Now shaking, charis. Nung natakbo siyang SK, super poging-pogi at sarap na sarap ako sa kanya. Na parabang siya si Justin Bieber kinemerut. So, nanalo siya bilang SKF dito sa barangay namin sa Cavite. Cavite! Atake! Siyempre, super kilig si mother because nanalo ang manok ko. One time, habang nagma-my day ako ng nakapantit bra sa Blue App, biglang nag-pop yung pangalan niya sa screen ng phone ko. As pota! Napatalon ako sa kilig. Yung tinggil ko baklo, hindi mapakali. So, si-reply naman ako. Nag-reply siya sa my day ko ng 3 ganyan daw. Leche. Ganyan Tapos syempre, tuloy-tuloy na ang kwentutan. Kwentuhan namin nun. Then, inaya niya akong lumabas. Arte-arte pa ako nun kasi sabi ko, bawal ako ganitis. Sa pangatlong aya niya sa akin, sa loob ng 1 week, pumayag na ako kasi super kulit niya. Parang ganon So, sinundo niya ako ng 1 a.m. sa labas ng balor namin. As in, sa labas bakla. Super hoodie ako noon. Kasi yung angkan namin and angkan nila, kakilala dito sa amin. Tapos, yung pinsan ko, tropa niya pa. Di, nasa motel na kami, te. News, te. Sabi ko, ano daw? Sabi ko sa kanya, lights off lang. Tapos, nung naglilip-to-lelap na at nagyayapusan, sobrang bango niya. Hindi ko inakala na pagkapako sa baba, kasing laki lang ng kikiam yung nota niya, ma. Hindi ko talaga inakala yun. Di, okay lang, palag, bumawi naman sa performance.
Nung pauwi na kami sis, pagbaba ko ng karo niya, biglang lumabas yung pinsan ko sa balor nila. Kasi nakatambay pala sila doon sa gate lang. Sobrang kinakain ako ng lupa nung baklo. Nagfa-fight sila doon and doon ko nalaman na may girlfriend pala siya and may nakshi siya sa ibang babae. Sobrang over naman ng ano na yun baklo. Kaya laging i-check kung may sabit ba yung ekalal. Kasi diba kung may sabit yan, sa bahay ka na lang at manood ka na lang sa Lock TV ng Daredevil Born Again Season 2. Naging safe ka pa, bakla ka ng taon. Para bang naglabasa ng baho dahil sa akin. Konsensya akong malala, nay. Nung nag-fight sila, nag-awatan sila sa labas ng gate namin kasi madaling araw na yon. After nila mag-fight, humupa yung away nila ng 3 days lang, tapos kumalat yung issues sa amin and naghiwalay na sila ng girlfriend niya. Law student kasi yung girl, kaya siguro hindi makapagpatawad si mother mo. After nun, nawala na yung connection namin and huminto na rin yung issue. After 1 month, nakausap ko yung secretary ni SK and naging kafubo ko siya for 2 months. Sa motel kami, nagkekeme, and guess what? Bakla, na-inlove siya sa akin, talaga. So, ni-forget ko na siya, kaya na-welcome ko na siya sa club ng gym. Ano daw? Yung pangatlo ko namang naging fubu is yung PA niya. Mas malala yun kasi pinsan ko pala siya. Third cousin, bakla ka talaga ng taon talaga eh. And ex niya, yung best friend ko. Ha? Ex yung best friend mo? Bakla ka. Hindi niya ako kilala kasi hindi siya palalabas ng bahay and hindi siya masyadong nauwi sa kanila, kaya kapag napunta ako sa balor nila, hindi ko pa siya nakikita. Nag-meet kami sa kanto lang and ang gamit niyang karo is yung kay SK. Always kaming car fan, kaya mas masakit sa likod. Nalaman ko na lang na magpinsan kami nung namatay yung tita ko. After nun, never na akong nakipagfubo kung kani-kanino. Dapat lang talaga, punyetak. Amy, kaloka. SK Fed sa Cavite, na anak ng kapitan na basketball player. Mahanap nga. Tsari! Mga eksena nyo sa buhay no? At di nyo kaya, sekretary ni SK, PA ni SK, sino pang nenex? Ay, hindi na daw pala siya magaganon kung kani-kanino. Talaga naman. So, ayun lang. Hanggang dito lang ang kanyang moments. Yun lang. Bye!